Hello guys! Hello Earth Signs! Hello Gemini, Libra, and Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Solar eclipse message para sa lahat ng Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. New Moon in Leo and first quarter Moon in Aries. Shine, step in your power, into your power. Wow! So, etong two cards na ito is parang sinasabi sa'yo kasi Leo, strong energy, and Aries also, strong energy siya. So, sinasabi dyan sa'yo na oras na para magpakitang gilas ka. Okay? So, kung pinupush ka ngayon ng ating universe or ng ating Panginoon na ipakita kung ano yung kakayahan mo, sundin mo. Okay? So, kung makikita mo dito, itong shine na to, it's sun energy siya. So, since solar eclipse ngayon, sinasabi sa'yo na may magliliwanag sa buhay mo. Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. May babalik sa'yo, may empowerment. 'Di ba? So, kung halimbawa, nawalan ka ng confidence, nawalan ka ng or medyo hindi naging maayos yung health mo, may mga issues ka, emotional and financial health, sinasabi na you will be back or magiging empowered ka ulit, or yun, kung ano yung nawala sa'yo ay posibleng ibalik ng universe, or posibleng kung anong nawala sa'yo ay posibleng makukuha mo ulit. Okay? Okay, last. Nako. So, yun lang. Ang nakikita natin dito, make sure lang na wala kang asawa, wala kang karelasyon, or wala kang ka-commit sa negosyo, kasi posibleng meron na temptation na papasok sa buhay mo ngayon. Sobrang init, sobrang naglalagablab sa init ngayon. So, yun lang yung pinaka dapat mong iwasan is temptation. Okay? So, pwedeng mayroong mga temptation or yung mga sagabal, tukso na pwedeng papasok kasi sobrang ngayon 'di ba? Sobrang ang tawag diyan, sobrang lakas ng energy sa ngayon. Okay, 5 of Cups and then 9 of Pentacles. Okay, so nakikita natin dito na pwede kang magsisi in the near future kung hindi ka makakaiwas sa tukso ngayon. Lalo na kung in a relationship tapos may tukso ng third party or kano pa man. If hindi mo yan na iwasan, pwedeng magsisisi ka sa bandang huli. So, kailangan mong iwasan yan. Kailangan mong iiwas yung sarili mo kasi ikaw din naman yung magsasuffer sa bandang huli. Okay? And sa money naman, sinasabi na may posibleng mag-o-offer sa'yo ng mga indecent proposal siguro. And yun, ikaw na yung makakapag-desisyon dyan. Kung single ka, may asawa, or ano pa man, ikaw yung makaka-decision dyan. Okay, so eto naman na 8 of Swords. Emotional, financial, parang hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo. Pero, alam mo yung pakiramdam na restricted ka. Like, nasa isa kang lugar. Tapos, gusto mong, like for example, unemployed ka. Gusto mong mag-apply ng trabaho. Gusto mong magtrabaho. Pero, sa pag-apply ng trabaho, kailangan mo ng pera. Wala kang pera, mag-apply. Okay, wala ka din connection. So, parang restricted ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi wala kang pagkakataon Walang chance na makaalis ka dyan sa situation mo. Pero, ang sinasabi siya ng bra sa'yo, huwag kang mag-alala kasi siguro sa araw na ito, ganyan yung pakiramdam mo or kahapon or sa nakaraang buwan. Pero, yung Knight of Pentacles ay parating na sa'yo. So, maraming offer. Maraming ibibigay sa'yo ang universe na pwedeng magdala sa'yo ng victory and success. So, like for example, may mga makikilala ka, 'di ba? Out of the blue, may makikilala ka na pwedeng rekomenda ka sa isang company. May mga dati kang kakilala na pwedeng makasama mo ulit or makasalubong mo, 'di ba? So, dito sa baraha mo, sinasabi na 'wag kang panghinaan ng loob, okay?
ipakita mo kung ano yung pwede mong tawag dito, kung ano yung worth mo or kung ano yung kakayahan mo, ipakita mo. Kasi kita mo naman yung 6 of Wands, sinasabi dito, yung victory and success. Siguro sa ngayon, nakikita mo yung sarili mo na parang yung nagsaself-pity ka. Pero end of the day, sa mga susunod na buwan or taon, ikaw ang nandito sa 6 of Wands. So marami yung titingala sa'yo, parang pupurihin ka niya kasi sasabihin nila, nako, si air signs, especially si Libra and Gemini and Aquarius, dati hindi yan ganyan eh, 'di ba? Dati mahirap lang yan, tapos ganyan, tapos biglang yaman, tapos biglang promote, biglang tumaas yung ano mo, yung estado mo sa society, 'di ba? So hindi mo dapat na katakutan kung ano yung estado mo sa ngayon. Kasi overall, kung makikita mo dito, kung lalakasan mo lang yung loob mo, okay? Kung lalakasan mo lang yung loob mo, tapos hindi ka mahiyang ipakita kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kasipag, katalino, or kano pa man, talagang makukuha mo yung 9 of Pentacles, 'di ba? So, yung wish fulfillment na yan, yung financial stability and prosperity na yan, hindi yan imposible, lalo na sa katulad mo, na sobrang sipag, sobrang mabait, magaling makisama, sobrang matyaga. So, kung nandito ka sa 8 of Swords, isipin mo na, ano lang to, hindi to permanente. Dadaan ka lang sa estado na yan, and makakalaya ka. Makakalaya dyan, and makakapasok ka dito sa 6 of Wands. Okay? Ang 6 of Wands na yan is posibleng meron din na balita na matatanggap ka ngayong araw na ito, or pwedeng 3 days from now, makakatanggap ka ng balita tungkol sa hinihintay mong hustisya, hinihintay mong papeles, hinihintay mong kontrata, or kano man tong justice na hinihintay mo, or victory and success, or posibleng positive result, outcome, or harvest. Okay? And yung 5 of Cups, mag-iingat lang kayo dito sa may mga asawa. Sabi ko sa inyo, yung may asawa sa inyo, kasal kayo sa kahit saan, sa US, sa pare. Kasi ang daming temptation dito, 'di ba? Marital to eh. Or pwedeng relationship, boyfriend, girlfriend. Or pwedeng yung may negosyo or nakakontrata. Ingat-ingat kayo kasi ang dami-daming mga temptation na pwedeng lumapit sa inyo, na pwedeng magdala sa inyo ng pain and heartaches, at the same time panghihinayang, kasi gano'n naman talaga eh, ang temptation ngayon lang maganda, ngayon lang, pero pagdating ng araw pagsisisihan din. So yun guys, maraming salamat sa panonood. See you again, bye.